Okay, kamusta? So kung nagsisimula ka pa lang sa trading o investing, sigurado ako na kapag nakita ka ng financial chart parang, ano ba to? Ang gulo. Pero relax lang, kasi sa pag-uusap natin ngayon, gagawin nating simple yan. Promise, may intindihan mo to. Yung pagtingin sa isang chart na ganito, parang talagang nakikinig ka sa ibang lengguwahe, di ba? Puro linya, kulay, mga numero na parang walang saysay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang bawat galaw dyan ay may ikinokwento at matututunan mong basahin yung kwentong yan? So, ano nga ba talaga ang isang chart? Let's start with the very basic. Isipin mo to na parang resibo. Oo, resibo. Resibo ng lahat ng nangyaring bentahan at bilihan sa market. Kung baga, ito yung history, yung record ng lahat ng pinag-usapan ng buyers at sellers. Importanteng tandaan hindi tayo nanghuhula. Hindi natin tinitingnan ng chart para malaman for sure kung anong mangyayari bukas. Ang ginagawa natin ay ginagamit natin yung nakaraan, yung resibo, para magkaroon ng idea kung ano yung mga posibleng mangyari. We're dealing with possibilities, not certainties. Bago natin basahin yung kwento, kailangan muna nating malaman kung sino ba yung bida. Sa mundo ng Forex, ang bida natin ay ang tinatawag na currency pair. So palagi niyang dalawa. Dito, kinukumpara natin kung gaano kalakas ang isang currency laban sa isa pa. Ngayon, tingnan mo yung mga bar na yan na pataas-baba. Ano ba yan? Well, lahat yan, simple lang ang ibig sabihin. Presyo. Yan lang. Bawat isa dyan, ipinapakita kung paano gumalaw ang presyo sa isang particular na oras. At para mabasa natin yung bulong kwento ng presyo, kailangan nating matutunan yung alpabeto. At yung pinakaunang letra, yung ABC ng charting, ay yung tinatawag nating candlestick. Bawat isang kanidila may dalawang parte. Yung makapal na parihaba sa gitna. Ang tawag dyan ay body. Sinasabi niyan sa atin kung saan nag-umpisa ang presyo at kung saan ito natapos sa loob ng isang time period. Let's say, sa loob ng isang oras. Tapos, natansinog yung mga manipis na linya sa taas at baba? Wicks naman ang tawag dyan, para yung anino. Ipinapakita niya yung pinakamataas at pinakamababang presyong narating bago nagsara yung kandila. So yan yung buong range ng laban. At yung kulay, yan yung pinakamadaling clue. Kung berde, ibig sabihin mas malakas yung mga buyer, kaya tumaas yung presyo. Ang tawag dyan, bullish. Kapag pula naman, syempre kabaliktaran. Mas malakas yung sellers, bumaba yung presyo. Yan yung bearish. So berde, pataas. Pula, pababa. Simple, di ba? Okay, so ngayon, alam na natin yung mga letra. Ang susunod, bubuo na tayo ng mga salita. Paano? Sa pamamagitan ng pag-identify ng pangkalahatang direksyon ng market. At dito papasok yung sikat na kasabihan na, the trend is your friend. Pag sinabi nating uptrend, para ka lang umaakyat ng hagdan. Yung presyo, gumagawa siya ng mas mataas na tuktok o higher highs at mas mataas na baba o higher lows. Ibig sabihin, kahit may mga pagbaba, pangkalahatang direksyon, pataas. At syempre, pag may paakyat, may pababa. Downtrend. So ito naman yung kabaliktaran. Parang bumababa ka sa hagdan. Sunod-sunod na mas mababang baba or lower lows at mas mababang tuktok or lower highs. Malinaw na malinaw, pababa ang daloy. Okay, marunong na tayo ng albabeto at ilang salita. Ngayon, kailangan naman nating iset yung eksena. Saan ba nangyayari yung kwento? Sa charting, yung setting, yan yung tinatawag nating mga key levels. Ito yung mga lugar kung saan madalas may reaksyon yung presyo. Unahin natin ang support. Isipin mo ang support bilang isang saig. Kapag bumagsak yung presyo at tumama sa level na to, madalas nahihirapan siyang lumusot. Parang may sumasalo, kaya madalas tumatalbok siya pabalik pataas. Kung may sahig, meron ding bubong. Yan naman ang resistance. Pag yung presyo naman ay umakyat at tumama sa level na ito, para siyang umuuntog sa kisame. Nahihirapan siyang lumagpas, kaya madalas tinutulak siya pabalik pababa. Ayun, so pag pinagsama-sama mo na yung alpabeto natin, yung mga candlesticks at yung setting, yung sahig at bubong, yung support at resistance, diyan ka na makakabasa ng mga mas kumpletong ideya o yung tinatawag na candlestick patterns. Ano ba yung mga pattern na to? Isipin mo sila na parang mga traffic sign. Pag nakita mo sila sa mga importanteng lugar tulad ng support or resistance, nagbibigay sila ng senyales. Sinasabi nila kung go ba, stop o yield ang market.
Isang classic na example yung head and shoulders. Huwag kang malito sa pangalan ha. Basta kapag nakita mo itong pattern na to na nabuo malapit sa isang resistance level sa bubong, madalas isa yung malakas na senyales na baka paubos na yung lakas ng buyers at malapit nang bumagsak ang presyo. So paano mo to pagsasamahan-samahin lahat? Ito na yung cheat sheet mo para sa unang analysis mo. 3 simpleng step lang, okay? Una, alamin mo yung trend. Pataas ba o pababa? Pangalawa, hanapin mo yung sahig at bubong, yung support at resistance. Markahan mo yan. At pangatlo, dyan ka na magabang. May nabubuo ba mga pattern o senyales sa mga importanteng level na yan? Ganun lang kasimple yung framework. So ayun, alam mo na ngayon yung basic alphabet ng mga charts. Ang goal dito ay hindi para maging expert ka agad-agad. Ang mahalaga, meron ka ng gamit para simulan ang pagbabasa. So sa susunod na tumingin ka ng chart, ang tanong na lang ay, anong kwento kaya ang sasabihin sa'yo ng merkado?